sobrang tagal na mula nung hindi tayo nag-record. Ngayon lang ulit nagka-oras. Ang dami nangyari, ano? Ngayon lang nagka-oras, so ngayon lang tayo nagka-topic. Di ba? Maraming topic. Wala lang tayong oras. Hindi tayo nagkaka-align sa oras. Yun ang problema. No, lupit no? For the past few weeks, wawalang ang buong bansa nagwawala. Dahil dun sa work from home makes you dumber. Nabalitaan niyo? Ano ba nangyari doon? Kasi alam ko yung pinaka-gist is meron tong kumpanya na to na naglabas ng parang video tapos noon I guess yung interview nila mga taga-kumpanya nila tapos sinabi na work from home, it makes you lazy, it makes you dumber. I'm alone. Natatawa doon sa isang in-interview nila na empleyado na ano daw pa. So interview nga siya. Hindi siya interview. Sa pilit ang usupan kasi pag di siya nagpa-interview, malalagay siya sa PIP. So pagka PIP dahil lang pa-interview, hayop ka. Sige, sumama ka ngayon. Nagbibigay nga daw ng donut pagkatapos. Binibigyan daw nila ng donut pagkatapos magpa-interview. Donut? Ganun. So balik ko na may Krispy Kreme kayo. Parang alam mo yung sa mga gangster kapag pabigyan ka na ng pera, binuksan nila yung Krispy Kreme ganyan, no? Akala ko may Krispy Kreme sa kaliwa, may baril sa kanan. Oo, may gano'n, no? Ganyan. Bigay sa'yo, tayo na. Uy, hayop ka, magsalita ka. Bala o dignidad. Hindi ba rin? Yung contract na termination. Contract? Yung PIP notice. Yung PIP notice na yun, no? Nakahawak na yun. Nakaganon, nakasulat na. Yung isusulat na lang yung pangalan mo. Pero malalang kuya. PIP notice mo, ayan, o. Ito yung donut, donut o PIP? Diba? Alam po, sir. Donut na lang po, sir. Hirap o sarap. Ano? Pero ito, niresearch ko yung Nimbix, yung company na yun. Isa pala siyang healthcare outsource service na more on dental. So basically, anong klaseng healthcare service? Sa dental. Alam mo yung mga nagpapagawa ng pustiso? Yeah, dental is oral. So yeah, somewhat oral siya. Kasi bagay, what's the difference? Dalawa in-oral mo doon, yung customer mo saka yung owner. Do they offer deep throat oral therapy or some shit like that? Ano? Parang colonoscopy naman yata, hindi naman dental yun. Colonoscopy. What's the difference? Yung service daw niya is basically mga parang gist ng majority sa mga trabahador nila is mga CAD artists, tas nagka-CAD sila ng mga postiso. Tapos, ang system doon is may quota. May quota ka na, halimbawa, 6 na postiso gagawin mo isang araw. Kailangan tapusin mo yun. Tapos walang OT. Yun yung base sa mga lumalabas na report. Hindi naman report, pero mga statements galing sa mga previous and current employees. Ngayon, lumabas yung work from home bullshit na video nila. Sabi nung isa, natatawa talaga sa isa doon. May isa silang in-interview doon na nakasalamin, sabi nila. Boring daw, and I'm alone. And I'm alone. Don't you know that it's lonely to work from home? Natatawa kasi ako sa reaction ng mga netizens sa kanila. Sa mukha mong yun talagang alone ka. Yo, man! Damn, bro, chill. God damn, pinilit lang sila magsalita. Okay, wow, chill. Minsan ito yung naisip ko dito ito yung para sa mga tao nung pandemya dati na pag walang social interaction na face-to-face, nagpa-panic attack bigla. Oh my God, I can't talk to people. I can't share my Instagram post. Mga gano'n, ano? May mga ganun Teka lang. Sure naman ako may kasama naman siya tao sa bahay, di ba? Ba't di ba tao mga magulang niya? Ay, ewan ko. Matanda naman yung tao na yung kin-interview na yun kung mapapanood niyo yung original Nimbix video na yun. Alam yung mga kuya na natin levels, yung mga 30 years old plus na. So for sure siya yung tipong sanay yung tatay sanay yung magulang So, ewan ko, di ko man alam ang estado ng buhay. No? Pero nakakatawa lang kasi na parang, teka lang, di naman yan yung may-ari, di naman sila yung for sure, may baril na nakatutok sa kanila yan habang ini-interview. Sasabihin ng hirap mo sarap! Kasi kapag titinggap yung interview, lalagay sa evaluation. Hirap mo sarap! Bilang evaluation, PIP ka kaagad, kinabong. Biglang PIP pagka
Kapag did not demonstrate company loyalty. Di ba? Pero agad yun. Did not demonstrate company loyalty, questioned company policies. Di ba? Did not praise the CEO as the living embodiment of God on this holy earth. Ayun, ang PIP. Ano yan sa sobrang lala ng company culture, may sarili sila, may prayer sila. May prayer sila to the CEO. Di ba? Bless up. Ang lupit kasi dito sa dito sa Nimbix is, 'di ba, lumabas yung malupit na video na yun. Tapos gumawa sila ng follow-up kasi talagang binabash, flame as fuck na sila. Siyempre. I mean, that's kind of dumb. Because una sa lahat, does work from home make you dumber? Baka. I don't think so, pero chronic masturbator, maaari pa. Speaking from experience ba yan? Parang feeling ko yata yung chronic masturbation pa yata yung mas kinalaman doon kaysa sa mismo work from home. Okay? Kung pumer kang sagad, baka. kasi maghahanap ng paraan yan kahit na nasa opisina yan. Di ba? They'll come up with all these gooning break. Goon break. Di ba? Di ba meron bio break sa mga call center o ito goon break? Meron na home center, ano? Di ba? Gagawin nila yun. May benefits ba yan, goon cave? Meron goon cave. Meron nga mga opisina nga, meron niya yung masturbation cubicle. Di ba? Yung sa mga call center nga, merong mga cubicle para pwede magtatnakan yung mga diba? Agents ng tawagan. Well, that diba kaya nga usong kabitan dyan sa call center? Okay, well, that implies na meron silang kakabit in the first place. So that's something. Kung sila lang kasama mo. Off-topic kasi, naalala ko may gumawa ng local job yung Viva Max sa call center. Gumawa ng document? Oo. Dami nagagalit. Nagagalit yung mga call center agent kasi daw parang mali daw yun. Totoo naman talaga. Hindi ko sinaslight ng mga call center agents. Diba? May mga katropa ang call center agent. Pero may pinanggagaling yung stereotype. Diba? Dahil yung mga may asawa sa bibig lang merong shota na call center agent. Ayoko mag-name ng pangalan pero as recent as like Q1 ng taon na to may kakilala ako na involved sa ganun. So hindi ko sasabihin lahat or majority ng mga call center agent ganun. Pero may mga tao talaga, may mga agents talaga na ganun. So di mo masisi yung Viva Max at gagawa ng ganyang kwento. And besides, bold production yan. So literally, kukuha ng tema yung gagawin nilang porn. Pero kaya ganun? Pero kaya ganun tag na call center agent fetish? Search mo ngayon. Saan? Call center. Hindi, walang fetish. Call center lang. Search mo call center sa... Basta i-type mo lang. Basta i-type mo lang office, lalabas na yan Pero kung gusto mo specific office bitch. Formalized talaga. Formalized na fetish. Parang katulad sa job, di ba? Meron yung blowjob, meron yung pake. Hindi naman siguro call center. Hindi naman siguro call center literal. Parang family strokes lang siguro yan Dapat meron. Meron ng sariling genre, di ba? TL at yung... Ano ba tawag sa rank and file ng call center agent dito? Ikaw ang nag-call center agent sa akin. Depende sa kumpanya yon, pero lang. Ano ba ang general term? Diba pero sa ngayon, paligiran medyo creative ng pangalan yun. Agent. Rockstar agent. Di na mabibigyan ang pinakataas na God Emperor. Ang mga usual na titles kasi yan, kunwari, customer service representative, yung pinaka-common. Kasi, kunwari, kung account ninyo, customer service, o kaya technical support representative. Tapos tumusunod nun, yun, call center or leader or something like that. Kasi ang alam ko, mga call center agent, pagkakaintindi ko, call center agent, tas TL. Tapos, may parang senior pa. Tapos, ewan ko, floor leader yata tawag niya doon. So, dati namin call center na ngayon siguro Concentrix na yung pangalan. Nung 2015 pa. Ayun, ahente, tapos leader, tapos yung team leader, tapos account manager or operations manager, no? Tapos yung site director na ganun yung niya. Yun yung pagkakaintindi ko rin nun kasi yan yung mga narinig ko na. Alam ko may TL. Lagi kasi usapan yan mga tropa ko na pag nakakainuman ko sila lang sinasabi yung si TL ganyan. Natatanong siya, pero yung TL.
Ano True siya? love? Yung middle manager. Yung pa nga parang sa sitwasyon ng mga creatives is art director or something. Yeah, I guess. Ganun siya. Ganun. Siguro yun yung genre siguro na hinahanap mo, hindi call center. Kasi call center parang family strokes lang yan o reality. Kung within level ng TL, dapat dominatrix lang ang search mo. Ano? What? Anong interview couch? Ganun yung mangyayari with the TL or something. Or performance improvement plan, no? Ganun yung video. Performance improvement plan. Para bumabagsak na yata sa metrics, ha? Teka, ayusin nga natin yung grade mo, ha? Bakit sinabi mong paborito mo ang work from home? Teka nga, PPIP kita. Parang ganun. PPIP kita. PIP, Viva Max! Ha? Royalties! Nakanabi ng pera, literal. Pera! Tandaan nyo yung DDF, ha? Pagka kinuha nyo yung idea na yan, malalaman namin yan. Pero ito pang malupit eh. Balik nga tayo sa topic. Gumawa sila ng follow-up, yung Nimbix. So, gumawa sila ng mock podcast. Which is ironic, wala naman talagang podcast ang Nimbix. So, gumawa sila pati kasi sila makikinig. Kasi si Santos. Hindi. Yung mock podcast na yun, kasama yung parang marketing head nila, yung Hanagan ng pangalan. Tapos yung graphic artist nila. Yung graphic artist nila na sabi daw, ang boring daw, naging complacent daw siya. Pero kung makikita mo, maybe kung sabi niya kasi sa original video ng graphic artist na yun, naging complacent kasi 1 hour day lang daw siya nagtatrabaho pag work from home, unlike sa opisina. Tapos makikita mo putan, tindi ng eyebags niya. Parang mas gusto ko pa yata mag 1 hour a day na lang na complacent. Yeah. Dude, you work 1 hour a day? Holy shit! So, are you telling me that this, babae ba yun or lalaki? Lalaki. Limuwilyaw at pangalan. Are you telling me that this man was such a fucking masochist na pinagpalit niya yung 1 hour niyang work from home para sa isang 8 or 9 hour na trabaho sa opisina na kailangan niya pagkumita pa araw-araw? Was that what the video is telling you? Yun ba? Yun nga eh. Tapos, yung video na yun, nakakatawa kasi parang kinukumpara nila yung mga laptop workers yata term nila doon eh. Yung mga laptop workers. Tapos kinukumpara nila sa mga manual laborers. Diba? Kasi sabi nila yung mga construction worker daw, bakit hindi naman pwede mag-work from home. Like, bitch talagang hindi naman pwede. Ano naman yung teleport ng construction worker yung ginawa niyang hollow block? Alam mo yung tipong pwede mo sabihin. Alam mo yung idea eh. Yung sinisip siguro mga nito eh, parang, siguro nisip ng work from home, sasabihin nitong construction worker. Foreman, mag-Zoom meeting tayo, ipapa-Gmail ko sa yung pason. Di ba? Ano yun? So, kapag nasa bahay yung construction worker, pagkalapag niya ng simulated na sa Minecraft siya nagbubuo ng building. Ano? Sa Minecraft siya nagbubuo. Minecraft! Ayun, RL Craft pala to eh. Kung pwedeng kung may mga robot doon sa construction site. Speaking of manual, may kumalat na video na nakaraan na remote workers dito sa Pilipinas. Cashier sila sa US. Na naka-monitor sila. Kumalat sa US yun. Yan yung Cloud Kitchen, di ba? Na supposedly AI, pero yung pala Hindi, iba pa yun. As in parang ganito, yung ganitong format natin ngayon na tapos pagdating sa US, naka-screen lang tayo, tapos tayo nag-take ng order. Ano yun yung parang, ginagawa nga nilang work from home yun. Kasi walang din work sa Pilipinas, di ba? Retail lang gawa nga work. Pero yun nga lang. Pero yan pa yung Cloud Kitchen sinasabi mo, yung pati yung yung resibo, yung i-scan yung resibo. Sabi daw AI, tapos yung pala yung mga trabahador sa Pilipinas. Parang ang weird nga. So yun nga, yung video na yun. Basta gano'n yung gist ng podcast ng Nimbix. Lalong naging pangit yung sitwasyon nila kasi lalo silang pinash. Tapos kung makikita nyo nga na finire daw yung head of marketing nila, biglang may opening sa Indeed yata sa LinkedIn. Pati yung mga CAD artist nila biglang nawala. And parang ang pinaka-latest nga is nagdo-double down daw yung may-ari, si Paolo Calao. Nagdo-double down daw siya na parang, this is just a marketing stunt. You made us infamous. You put our names out there.
Ito na naman yung kung hahanapin niyo yung video yata sa Nimbus, I don't know kung naka-up pa rin yung video ni Paulo Calao. Basta sinasabi niya na ano daw yun daw yung parang genius, master strategist Rodrigo Duterte style niya Ito kasi yun Yung problema kasi, ang dami mga delusionado na kino-confuse yung hate marketing sa pag-generate lang ng hate mismo. Rage baiting. Rage baiting. Ito yun Bakit popular yung mga grifter tulad nila Andrew Tate or kahit si Pirates wala Trump. Yung ginagaya nila Yung parang may tawag diyan yung parang intimidation something shit. Hindi, to. Diba? Bakit sila popular? Part of the reason why is because they would go out, say something very ridiculous, tapos pag nilapitan na sila ng mga skeptical sa kanila, magsasabi sila ng mga common sense na bagay na masasabi ng mga skeptic sila na, hindi pala baliw itong taon to. Hindi, meron din yung isa pa yung parang simple tactic na na yung basta something na wait lang, patapusin muna ako. Teka. Sige. Ito, yung kay Paulo Calao naman, nagsasabi na nga sila ng nonsense in public. Pag nilapitan mo, lalo na sila magsasabi ng nonsense. Diba? Yun Hindi kanya... Parang lalong, I think it's more like ego lang na parang, yun nga, natakpa ng ego. Yeah, I was only pretending to be retarded. Ang nakakatawa pa sa LinkedIn, binabash rin itong si Calao. Tapos gumawa siya ng parang post doon na tinanong niya yung AI, tinanong niya yung Google Gemini about effects daw of work from home. Tapos parang sinabi niya na yun daw yung basihan niya. Kaya daw naniniwala siyang work from home makes you dumber because AI told me. Wow. Ang nakakatawa, may mga nagko-comment doon na nilabas yung prompt ng Google Gemini. Tapos tinry nila, yun rin daw yung lumabas na result. Parang lumalabas nga na parang gagago lang to si Calao na ayaw talaga niya sa work from home, naghahanap na lang siya ng rason bakit ayaw niya. Which is fucking funny. Wala kasi siyang mabobossing kasi pag nag-work from home na yung mga tao. Actually daw, sobrang pangit daw, sobrang toxic daw ng workplace ng Nimbix kung mababasa mo yung mga anonymous statements sa mga previous employees na grabe daw micromanaging, tapos sinasabi nila yung champion nila yung brutal honesty, which is the fuck is brutal honesty? Ano yung kanin yung brutal workplace? Yun nga Tapos pero yung brutal daw is parang pinapahiya ka daw, sinisigawan ka daw sa harap ng parang managing, parang mga empleyado. Tapos kung makita niyo yung isang content creator doon na ang pangalan kasi yung babaeng content creator na kamukha ni Juana Change na pinapayat. Mayroon siyang sinabing statement doon sa parang interview na parang meron daw siyang binigay na idea tapos sinabihan daw siya na bullshit daw, tapos yun daw yung parang example niya ng brutal honesty. Brutal honesty is bullying. Yung mga tao nagsasabi na nagbibigay siya ng brutal honesty, in truth, hindi na justify ng nila yung kagustuhan nila mamahiyaran ng ibang tao. That's true. Speaking from experience, I know people like that. Yung alam mo yung idea na frank ako, I'm just that frank. No, you're a fucking asshole, man. No, ano lang naghahanap lang siya. Yung mura ko na lang din Naghahanap lang siya. Siguro yung example ko dito sa unang trabaho na kinestyon ako kung mag-aaral ba ako ng 4 na taon sa college. Sinabi ko, ma'am, graduate po ako ng multimedia, hindi marketing. Diniretso ko na ganun. Minsan ganun na we just put them in place kahit sabihin natin, it's superior, ganyan. An asshole is an asshole, man. Don't put your foot down. Naghanap nila sila ng excuse para hindi nila i-inhibit yung sarili nila. When they're in front of other people. Ganun siya Yun lang. They're just making situations for their shitty behavior, man. That's how it is. Akala nila epic gamer move yung ginagawa nila, which is not, I don't really think parang pero yun yung classic na lang talaga, I was narcissism. Retarded. Narcissism yun. Retarded. Yeah. That's basic na parang yung ngayon, parang nag-i-implode niya parang mental breakdown levels na yung ginagawa nitong owner ng Nimbix. Tapos ang bali-balita nga daw, I don't know if this is true, pero nag-pull out daw yung mga clients nila ngayon. Lol. So, I don't know, maybe causality. Yung yung sa data breach kamo.
Wala pa akong masyado naririnig lang. Pero alam Ano ko, daw na-dress daw eh. Maglalabas na raw in the coming days daw yung, kasi yung... Ano ba demands? Demands? Yung demanda ng hack daw is public apology. Galing daw sa Nimbix about doon sa video nga nila about Mano go work from home. Siyempre, wala pa nilalabas ng statement tong si Nimbix. Kaya Siyempre matapang yan, di ba patol yan eh. Oo. Sabi ng mga hackers daw, maglalabas daw sila ng data. Yung mga data daw na nakuha nila pertaining daw, hindi lang daw kay Nimbix, kundi sa mga client note din nila as well. So, Ito, 3 hours ago. 3 hours ago, naglabas ng video itong Nimbix na itong official statement daw. Paulo Calao finally addresses internet rage over his opinion on work from home. Nasabi ko sa inyo. Nasabi ni Paulo Calao. Wait lang, pakinggan natin. Ako pakinggan ko Sir Calao. May kumawig niya yung prof natin sa marketing. Ball. Pansin mo ba? Wow. Ano? Hawig niya yung prof natin sa marketing. Pinataba. Hindi ko mas kahawig niya yung Sino ba yung teacher natin sa Sino ba yung teacher natin sa AP? Hindi kita kaklase sa AP. Hindi kita kaklase. Yung social science ba? Oo, social science. Nabutan namin ni Mike yan. Lumaw. Teka. Naging tamad daw siya. That's a work ethic problem, not work arrangement. Lol. Lumaw. So, anong wallet yung dilink mo sa akin na baro dati? Yung site na nag-summarize ng YouTube video. Nakalimutan ko yun eh. Kasi ayoko panoorin kung si Paulo Calao na magdadaldal for the next 6 minutes. Ano itong don't listen to Filipino-Canadian redneck na pinag... So iniisip niya redneck siya? Wow. Parang next level coconut tong si Paulo Calao I mean, merong white guy, merong Filipino pretending to be a white guy, pero next level to eh. Yeah, he hindi ka lang white, you're not just a white guy, you're a redneck guy. Lamaw. May redneck ba sa Canada? Alam ko maybe. Hindi, pero pulubing abroad, meron. Alam ko maraming homeless sa Canada dahil inagawan sila ng mga Indian sa mga bahay. Pero I don't think redneck. Alam ko sa Southern US yata may ganyan. I don't know baka may redneck culture sa US. Damn, look at this guy. Damn. What the heck does he... Okay, may nabasa ako dito sa Facebook na parang nag-summary. I don't know if this is verbatim pero natayok panoorin yung video niya. Kasi sabi daw niya is, he didn't apologize but instead doubled down on his statement that people who work from home are getting dumber every day because according to him, we struggle with new or unfamiliar task. Ito yung malupit na summary. The content reflects outdated views typically associated with an older generation. Huwag nyo na panoorin yung video, mamaya mamonetize pa. LOL! That's it. I mean, halatang rage bait na lang ginagawa nila. Yeah. I think it's more on a rage bait talaga. Don't give Paulo Calao your hard-earned clicks. Mamaya magkapera pa siya sa YouTube AdSense. Ito. Medyo split rin ako sa thought na yan. On one side, na naghahanap na lang nagpapapansin na lang yung mala Andrew Tate na mag-good morning sa may mga anime sa Bugatti niya sa Twitter. But on the other, hindi mo demon side na parang, let's continue demonizing this man, motherfucker. Ano kasi? Yeah, I mean, hindi siya yung tipong kailangan mong is-shelf in sa loob ng isang kahon na mag-echo chamber siya kasama ng mga boomer niyang walang kwenta. But it's more on the idea na you shed a light on it, tapos atakihin mo yung mensahe. Like, atakihin mo na rin siya kasi mukha siyang, sabi niya 30 years old daw siya kasi mas mukha pa siyang matanda sa tatay ko. So, there's that. So, parang mas maganda na 30 years old lang siya? Sabi daw niya. Base sa mga old videos. He's really? Like 30 years old lang siya? Really? 30 years old. Really? Daw. Wala mo masamang magpanggap eh. Parang yung, ano ba yun? Ano ba yun? Really? Yung mga nagpapanggap ng mga teenager sa internet sa simple na... Ano ba ito? Dawson's Creek ba to? Ano ito? Dawson's Creek? Yung mga mas matatanda yung mga kinakas para maging teenager. Ito ba yun?
Kasi hindi siya papasas 30. 40 years old, pwede pa. Yun. May kakilala ako na going. Baka naman May 30 kakilala years ako old. na going. Baka naman 30 years old at heart. That is a really bad set of 30. I'm sorry, okay? I'm nothing personal against this man. Hindi ko siya ego body shit, but damn, bro. Damn, okay. Yeah. Still, parang hindi ko rin kasi ma-address ng maayos nung yung sinabi sa video because I didn't fucking watch it. You know? But still, Basta pagkakaintindi ko dito sa mga recent shit nila is parang this is their way on getting attention. Siguro may magsasabi sa atin na kasi bad publicity is still publicity, which I disagree. Kasi I mean, sige, gets natin. Bad publicity is still publicity, but you're getting the wrong eyes. Yeah. Diba? Kung ikaw ay isang ito katulad ng Nimbix na healthcare services ng mga dental clinic ang target market mo, diba? You're not bakit ang mga nakapansin sa'yo katulad namin sa The DDF show? Hindi naman kami kukuha ng postiso. Yeah, terminally online losers. I mean, I have perfect teeth. Look at me. Yeah? Yun napasok yung stupid marketing stint. Ano nga, it doesn't work. Akala nila, they think yung hate marketing nila is just generate hate from the general audience. But ang thing is, you generate hate from your audience, and pag lumapit na sila, that's when you start saying all the common sense shit para marating mo yung mga lumalapit sa'yo. Hindi. God damn. Yan yung misconception eh. Yan yung misconception sa tinatawag nating bad publicity, still publicity. Siguro gagana yan kung content creator ka, tulad nila Rendon Labrador, nila Andrew Tate, na makakuha ka ng mga eyes and somewhat will get fucking fans. Wala naman siguro magiging fans ang Nimbix. Kasi ano bang binibenta ng Nimbix is dental products, dental services. Itong mga magiging fans naman nila, hindi naman kukuha ng dental services. So, I think it's a stupid move. Yun nga. Ikaw na, what you were saying kanina. Sorry. Yung may parang may term dun parang something na within intimidation din na pag hindi ka ganito, hindi mo makakamit ng mga ito, ganyan. Kasi yun pampasin kong parang language na sa podcast na yung pag yung kunyari, pag work from home ka, di mo makakamit ng ganito, ganyan. Kung papagtrabaho ako sa office, ito yung parang age-based din yun May tawag yan something na within intimidation din yun Parang ganyan yung tactic na ginagawa nila Ikaw, Brian, alam mo? What's that? May term yun Maalala rin. Hindi mo yung maalala. Sige, ito yun lang nanapin ko sa Google. Pero yun nga, habang hinahanap nga ni Nat, siguro kung makikita to ng mga, lalo na may mga data breach na nagaganap. Diba? Parang kung ako sabihin natin ako yung target market, ako yung dentista ako, gusto ko magpakuha ng services sa Nimbix. What the fuck? If I see this kind of shenanigan na nangyayari sa makikita ko, parang nag-i-implode sila, they're bad at PR, ganito ang ugali. Gusto ko ba makipag-partner sa mga to? No, fuck no. I won't do that. Yun yung parang viewpoint na dapat nakikita ng lalo na sa marketing, lalo na tong marketing head nila na I don't know kung may hit pa talaga tong marketing head nila. Nung narinig ko in Nimbix, I thought that they were like siguro some kind of marketing agency or whatever. Pero ngayon narinig ko kahit marketing agency kasi ganito katindi ang kahit ito kapangit. Medyo cut talagang mga marketing. Kasi mag-expect ng moral sa kanila. It's not like that. Gets natin na huwag ka mag-expect ng moral. But kung ganito nakapangit yung PR na nakuha mo, hindi marketing kailangan ito PR control na to Yeah. Kailangan mo lang PR damage control na lang kailangan mo dito, hindi na marketing na. Tapos ang ginagawa pa nila, parang content creator nga ginagawa pa nila na, nandito pa, work from home makes you damn, mga gano'n. Like, dude, hindi ka content creator. You present yourself as a professional service provider na may kumpanya ka. Yeah, what the fuck does this have to do with dentures? Huh? Yun nga
Is this dentures? Okay. Oh, so you're telling me that those who work from home don't buy dentures? Ganun ba yun? Is that the message that they were trying? What's next? What's next? Mga feature sila sa podcast ni Rendon Labrador? So ito. Yung mga kapila postiso, pag hindi ka nag-work from home, pag nag-work from home ka lang, kailangan mo ito magtrabaho sa opisina para magka-postiso ka. So ito, sumuko na ako, tinanong ko sa ChatGPT. So, somewhat between muscle flexing o kaya coercion. Yung ginagawa niya. Parang ganun. Flexing. Yun nga, status. Yun nga, pinapakita rin na may status sila. Same kind of strategy na ginagawa ng mga ibang grifters sa internet. No? The thing is, same grifter like yung nangyari dun kay Mon Confidential saka yung kay Iliad. Dito na not me. Hindi, oy. Ano ka mo si a Filipino actor? Sorry guys ha. A Filipino actor. A Filipino actor named Confidential. Ano pala ha? We just like to state ha that this is just a parody, satire, no? Not meant to harm or disrespect any personality. Hindi po namin nakita si Mr. Confidential na bumili ng 15 Milky Way bars. I don't know kung may nagtitinda ba ng Milky Way dito sa Pinas. All the stories mentioned in this podcast are nothing more but works of fiction. Only a fool would accept them as fact. Gagawin lupit. Talagang kinasuhan siya ni Mon, no? Pero yung pinakamalapit doon, dinox pa niya yung kinasuhan niya. Hindi siya ng docs. May nag-message. Message. Pinarin niya sa, Kasi official lawsuit na eh. Hindi na siya docs kasi lawsuit na siya eh. Kung walang ginawa si Mon. Kasi niya yung pangalan, yung Yeah. Pero siguro 50-50 ako. Kasi on one hand, parang bakit kailangan sabihin? But on the other side, talaga nag-file na siya ng kaso eh. So public record na yan eh. Oo, may public record yun eh. On one hand, medyo nagsisimpatya ako kay Mon Confiado kasi sinabihan niya na nga yung si Iliad na i-take down yung video. I'm being nice to you, bitch. Diba? Tapos noon... Pero yung maliting kasi nung isa, nag-double down. Hindi, yun nga, akala niya meme lang eh. Yung, alam mo yung sobrang pagka-edgelord, akala mo lahat kasing level mo na, kasing level mo mag-isip na, it's a meme, bitch. It's a meme bit. Pero at the same time din kasi, yun nga at the same time din kasi, ang problema, gagamit ako ng term na hindi magustuhan na iba. Problematic din tong case na to kasi kahit nang valid yung reason, masasabing valid, acceptable reason kay Mon Confiado, magsiset kasi ito ng precedent eh. Pag nakalusot to sa korte. Precedent talaga yan na pag halimbawa, let's say manalo si Mon. It's a slippery slope eh. Maraming pwedeng mag-start na magkaso dahil kasi namin lang sila, tapos hindi nila nagustuhan. Kahit magiging reference na yan eh. Magiging reference yan, di ba? Lalo kung magaling yung attorney na kukuha ng artista, yari ka. Yeah, ganun lang yun. Kumari, si Boy Sile, di ba? Na nagsabi na, paano ako pag nasa mood ako, di ba? Alam niyo yung balita na yun, dapat sa balita yun, malupit yung sinabi niya noon. No? Sinabi niya, paano kung nasa mood ako? Hindi, paano ako, di ba? Paano kung gawan siya ng meme? Tapos ayaw niya yung meme. Hindi kakasuhan niya yung memer. Hindi na nahimik lahat ng ibang tao, di ba? Laban sa kanya. Ganun yun eh. Para siyang para nga siyang slap. Para siyang slap yung somewhat slap siya, pero yung kasi ang problema kasi dito eh, yung balito yung kaso yung post yung sentimiento Saka sinabi daw ni Mon na sinabi rin kasi ni Mon na parang marami daw mga kaibigan niya nagtatanong kung totoo ba talaga yun ang ginawa niya. But at the same time din kasi hindi pwedeng manaling kaso dahil nga sa president na isa-set niya. Sa Amerika nga protektado nga yung protected speech kay mga parody kahit nga yung mga with intention to harm yung personality na nila na kinukutsa nila kasi at the end of the day, public speech, free speech issue pa rin siya. Kasi gagamitin niya ng mga ibang mga personality para mapanahimik yung mga critics nila.
Yeah. Kaya parang kasi siguro sa on the surface masabi mo, yeah, fuck yeah, pakita mo yung kubal na yan. But yeah, pakita mo si Ilya, tangina, dapat pakita ng leksyon. Pero po siya, pag kayo yung kinasuhan ng ka-deserve na personality na ginawa niyo ng meme, kung sasabi kayo, ay, free speech. Tony Gonzaga, grabe. Di ba? O si Tony Gonzaga, sabihin natin magkano siya, magsampal siya ng mga kaso laban dun sa mga nagmimim sa kanya. Hindi lahat kayo, tiklo. Ay, yari kayo. Si Wally. Si Wally, paano kung si Wally, sabi niya, gusto niya kasuhan na ngayon yung mga... Hindi Wally, paano pa kasi Big Soto? Di ba? Si Big Soto, lahat ng mga... yun, si Tito Vic and Joey, sabihin natin sila, gusto na nila mang kaso ng lahat ng mga tao na nagsabi ng Pepsi. Pepsi's Polarium shit. Pwede. Pwede na gawin kasi meron ng reference. Gago, Inan yun pala Diba? Pero this is not a legal thing. This is not a legal opinion. Kung may mga opatore tayong kaibigan dito, share some thoughts. Sa Amerika nga protektado yung mga ganyan, yung mga parody, no? Tungkol sa mga tao with intent, kahit nang may intent to harm. Ito nga kay Iliad, parang nangyari lang, ginawa niya lang ng meme just because Yun lang, akala niya lang. Tapos nangyari lang nakadarating kay mismo kay Mon Confiado, di ba? Yun lang, minalas lang talaga. Di ba? Tayo din, minalas lang. Maling tao kinuha niyang reference. Ngayon, come and see. Ngayon, come and sue. Di ba? Yan nangyari. Di ba? Come and sue na nangyari sa kanya ngayon. Di ba? Pagtapos ng lawsuit, come. Come dumpster ka sa Bilibid. Come into Bilibid. Come and see sa Bilibid. Di ba? Hindi mga ganyang biglang slap lawsuit yung dahil lang sa speech. Tulad nung nanay ni Carlos Yulo. Di ba nagpa-press con kasama si Fortune? Naka-luxury dress pa. Actually, si Fortune daw pala, yung usap-usapan daw, parang siya daw yung Saul Goodman ng Pilipinas daw. Akala ko yung bansot na mahilig kay Hitler. Hindi. Hiwalay pa yun. Si Fortune daw talaga yung talagang better call Fortune. Talaga. Na pag meron ng biography yun tawagan mo. Dedepensahan ka niya kahit ikaw pa mismo si Ayoko na magsabi kasi mamaya kasuhan pa ako ni Sir ni attorney Fortune. Meron na. Diba? I'm praising you, attorney, ha? Yeah, that's right. Pero lupit, pero ang weird lang, sa issue ni Carlos Yulo. Yeah, nanalo na. It's a good thing. Tanay na, double gold medalist. The two-time, pero hindi Dr. Disrespect. The two-time gold medalist. Parang nakaraan si Hidelin Diaz lang di ba? One gold lang na palanunan niya. Nag-ape shit na ang buong bansa, nag-ape shit na itong si Carlos Yulo. Dalawa parang imbes na mag-ape shit lang ang Pinas na-focus sa nanay niya I don't know, I think it's kind of weird. Sabihin natin siguro may family issue sila. No, yung opinion kasi dito is parang, may problema family niya, pero sa kanila yan problema dapat nila yan. Tayo mga madla, wala tayong pake. Meron nga nagsasabi nga sa social media na dapat daw, hindi daw si Carlos Yulo daw yung maging mukha daw ng Philippine athleticism, kundi si EJ Obiena. Dahil sa mga pamilya daw ni Carlos Yulo. Pero siya, parang may pagka-classism siya Kung titignan mo, I think it's bullshit. Kasi bakit i-involve mo ang family for athleticism? Ito yun kasi si EJ Obiena, kaya siya mas presentable, kumbaga, sa mga advertisers and such. Kasi, siya well, hindi lang dahil doon, pero a big part of that, mayaman siya Kaya niyang i-compartmentalize yung buhay pamilya niya kasi hindi sila nagkakaproblema sa mga ganung mga bagay dun sa pera Dito ngayon, yung kay Carlos Yulo, it's a story of when things involve money, things get funny talaga away pera yung kinaugatan din nila di ba? Yung pinag-draw bigla yung account niya Carlos Yulo. Yung pera talaga, sa pera talaga yan. Tapos pera yung girlfriend niya na si Android 18. Na daw, supposedly gold digger daw, pero sabi naman ni Carlos Yulo, na kaya nga raw supportahan sarili niya sa Australia. Hindi nasa Australian girl. Australian born yung girlfriend niya Yun nga, di ba? I don't know kasi di ko alam ang pamilya niya. I don't know them. Parang
Ang sa thoughts ko kasi dyan sa issue kong Euro family na to is parang, dude, keep it between yourselves lang. Itong mga naysayers na social media, parang puputak talaga na si Sian Gasa na walang kwenta. Pagkasabi ng kung ano-ano yan. Tingin ko parang nataon na siguro yung ngayon ko, parang nagparinig. Ewan lang kung totoo ba o hindi, yung nag-post natin yan na masuportado pa na yung Japan kung para sa Pinas. Daw. Tingin ko na, nag-post assuming na totoo, bad timing lang. Totoo nga. Kasi doon na nangyari away nila ni Carlos Yulo, tinakwil niya raw yung nanay niya. Or tinakwil siya ng nanay niya, no? There are many we don't know. Natin alam ang kwento. Pero yun nga, yung ang messy talaga ng family problem nila na yan, na parang hindi nakatulong ang media, ang mga journalist sa issue na yan. Like, Jesus Christ. Yeah, siguro sa clicks, but then again, you're just making things worse. Like, parang mas mapansin yung achievement na nakuha ng tao. Diba? Kung anong problema ng nanay niya, kung yung nanay niya naiinggit dahil malaki ang puwet ng girlfriend niya kaya sa kanya, sa kanya na yun, problema na nila yun, diba? Ako, may insider perspective ako dyan. No? Oh. Pero mali pa rin yung nangyari in the first place. Establish ko mali pa rin. Yung na-highlight nga sa media nga yung problema ng pamilya nila, imbes na yung achievements niya. Kasi sa media kasi, kapag nalabas na ng balita ng isang network yon, kailangan mo rin ilabas. Kasi mahuhuli. Yan nga. Parang ano ba yung idea sa mga balita na ano ba yun, yung breaking news style? It fits. You know? Yung ganon. Parang ganon Parang di mo rin masisi kasi clicks You need clicks, you need eyes, pero at the same time. Pero mali pa rin in the end Yun nga mali pa rin in the end. Lalo lang na-amplify yung hindi na dapat pinoproblema Kasi non-tent lang to, be honest yan Siguro para sa mga panganay supporter group na tao sa mundo na nagiging breadwinner, pati mga kamag-anak nila sa talampakan nila, dapat sila siguro makaka-relate, but then again, it's a private matter na dapat sila ang nag-aayos dyan. Okay, siguro may problema rin si Carlos sa nanay niya, and the virus vice versa. Anong involved natin? Hindi naman natin kamag-anak yung mga yan, di ba? Hindi naman natin kamag-anak. Hindi naman naka-apekto siguro sa pagkapanalo niya ng gold medal yung problema, di ba? Yung away naman nila doesn't make us dumber sa work from home what the fuck? Di ba? Hindi kasi sobrang sad reality lang kasi nga rin. Because, yun nga, again, it's about the money Magaling talaga kasi sa pera. Alam mo, pag sa pera talaga, nagkakatalo-talo talaga lahat ng tao. Kasi everybody needs money. Diba? And you have enough money, what do you want? More money. It's a human nature thing na Gusto mo na lahat tayo gusto ng pera So lahat tayo gagawa ng para kumuha ng pera. Yeah. Pero it's also a conversation din about sa kung tama bang ginagawa ng pamilya ba yung mga anak nilang gawin nilang yung toxic culture talaga na gets ko yan. Kaya lalo nag-intense yung ganong side ng balita kay Yulo imbis na yung gold medal niya. Dahil marami rin nakaka-relate. Alam mo, sabi ng nanay niya, sana daw nabibenta daw yung gold medal niya. Like, holy shit, pare! Sana parang mayaman na si mama. Parang, wow! Yun rin yung problema sa nanay. Like, the fuck? Sige. Pasok tayo sa issue. Andun yung suspecha na in-escalate din mismo natin. Yun nga Pero sige, pasok tayo sa issue na pag-uusapan naman natin. Sige, pasok tayo dun. May yung ikaw anak ka na magbigay ka rin naman sa nanay. Somewhat. Diba? Dahil lang nakakaluwag ka naman sa buhay. Gets natin. Pero ikaw naman bilang nanay, anak mo pa rin yan. Diba? Kasi sinasabi nila nanay mo pa rin yan It goes both ways. Yeah. Anak mo rin yan. Niluwal mo sa mundo yan. Anak mo pa rin. Dugo mo yan. So, yung responsibility parang nawawala sa isip ko Yun nga na parang niisip lang nila, nakaluwag ka na At the same time, anak mo yan. At the same time, kasi yan yung nababasa ko na, nanay mo pa rin yan, bro. It goes both ways. Sa side ng nanay, anak mo pa rin yan. Papayain, sasabihin mo, Team Japan na lang ako. Jesus Christ, kung ops kita, okay lang Hindi kita kamag-anak, ops lang kita sa kanto Diyan sa Maynila. Okay, gets ko, hater ka. Nanay mo, gano'n, gagano'n. Like, bro. Sakit. Masakit talaga. Like, why?
No wonder mas didikit siya kay Android 18. Kasi Android 18 nandyan sa side niya eh. Yun yung support system niya eh. Tangina kasi, yun nga kasi. Pati pamilya ni Android 18, nandyan para sa kanya. Kung ako si Carlos Yulo, ganito ang nanay ko. Kahit sabihin natin may mali ako, di ba? Parang ibig na daanan natin sa magandang usapan, in a good forum. Ako kasi, diba? Like, we talk about adults. Generational na rin kasi yan eh. Kung talagang tumatak na sa kanila yung ganyang mag-isip. Malabo na talagang babago. In-air out ng pamilya. Kasi kasalanan din ng nanay ni Carlos Yulo in the first place. Kasi in-air out, pinili niya na i-air out sa publiko yung dirty laundry nila by making those kinds of posts sa Facebook. Yun nga eh. Yun doon napapasok yung idea na dahil pinost mo nga, talagang magigisaw-saw na ang madla. Kung walang nagsasabi, tapos insider chismis lang ang nangyayari, pero di mo rin masisisi na rin. Kaya kasi sinabi ko, one hand, parang di mo rin masisisi itong mga tao na makisisaw-saw. Kasi ito namang nanay, nagsaw-saw-saw. Nilabas niya eh. Nilabas. Diba? Yung pangit. Kung tahimik, alam mo kung tahimik lang, outside. Ayaw talaga, yung, gusto na talaga, di lang yan eh, parang di lang limited dyan eh, kasi parang I'm sure naranasan na rin ito eh, na talagang, hindi kompleto yung araw at di ka papayayain eh, yung mga ganun ba? Yun nga eh, problema, ito talaga, sorry, nanay ni Carlos Yulo wag mo ako kasuhan pero, why did you even make those posts in the first place? Yeah. You even post. Why not just keep it within the family? No? Parang palampasin nyo lang in the problemang pamilya eh. Lahat. No? Kung si Carlos Yulo nagsimula ng ganyan, I gets natin na magagawa ng nanay. Mamagaya siya doon sa kanaw. Pag-enter pa lang, mga ganun. Kung si Carlos Yulo nagsimula. Pero hindi, parang wala naman tayo narinig yung kaya Carlos Yulo sa kay Android 18. So, wala nangyari. Ang buong story nito nanggaling sa nanay niya una-una nangyari. Sa nanay niya nanggaling. Pero yun nga, kahit sabihin natin na may justification yung nanay niya and shit, na baka nga shit naman talaga yung mag-showtime, anak niya tag-showtime, yan ang matangkad. Pamilya mo pa rin yan, anak mo pa rin yan. So, ikaw ang mas mature sa dalawa eh. Kahit sabihin natin matanda na yan, mas mature ka, matanda ka eh. Dapat you have to like think. Kaya usapan din yung maturity kasi iba yung maturity ng standards ng iba. Yeah, true. Iba yung maturity na alam mo yung sa tama at mali at iba yung maturity sa basta kumantot ka na, matanda ka na. Mga ganun. Ano kasi, parang yung sa mga matatanda kasi, lalo na sa culture natin, yung mga matatanda, ine-expect na nila na i-grant sa kanila yung respeto. Dahil malapit muntik na akong makikap dahil dyan. Yun nga, gusto nila matik na bibigay sa kanila respeto palibhasa matanda na sila. Kahit nang hindi na alam na yung respeto in-earn yan mula sa matanda. Mula sa mga anak nila. Diba? Hindi ang anak, basta matatanda. Oo. Diba? Basta matanda ka na, dapat bigyan ka rin respeto. Yun, doon yung sense of entitlement, yun. Ayun. Sa sense of entitlement ng nanay ni Carlos Yulo. Yan ang entitlement. Yan ang title natin, entitlement and those of... yung pala, gold medalist in entitlement pala. Yun nga, yung ganong klaseng entitlement. Ito yung nakikita ko eh. Ito yung nakikita ko sa tatlong topic na napag-usapan natin, entitlement. Parang yung kay Olympics rin, yung pizza mechanics nila. Yan yung word for the day natin. Entitlement. Si Nimbix. By the way, si Nimbix, nakalimutan ko sabihin kay Nimbix, mabalik tayo kay Nimbix. May pizza day sila like... may mechanics. Last year, yung pizza with mechanics na kailangan may mechanics pa para makakuha ng pizza. Like, pizza o PIP? Pizza o PIP? Hindi. Ito. Na-check ko lang ngayon eh. Ito, meron silang may picture. May picture sila. Ito, i-share ko. I-share ko sa chat natin. Yan ang nakalagay. Ang mechanics nila is ang labo. Screenshot or show to the brand engagement team that you've liked Nimbix on Facebook, IG, Twitter, LinkedIn, or YouTube, at least 2 social networks. At least 2 social networks? Usually may mga gatong mga mechanics, isa lang. Ito dalawa. Hindi pa tapos. Second, get a free slice. Oo. Then 3,
Share your photos and tag Nimbix with the hashtag be something more. Like, So may ganun Be pa. something more, tapos yung pangalawang hashtag or else lalagay sa What a Or else shitload of TIP. fuck. Can you believe this? Not only do you have to sign up for 2 social media accounts, so you have to go and post about your fucking company. You have to take a photo with a hashtag. O Be sana kung something yung more. sana kung Thank share you. mo na related sa company something na output na proud ka talaga sa sarili mo hindi. Para lang makakain ka First ng place lang eh. Our Lord and Savior, Paulo Calao, for giving us this pizza today. Blessed be you by God. Di ba? Blessed be your obese body. Blessed be you. Ay, huwag naman tayo mag-body shame. Ay, gano'n, no? Pero, damn, bro. Still, Jesus, man. I mean, karamihan sa mga pizza din na nakikita ko is, kuha ka lang pizza and then get something. Wala pa nga drinks base sa picture eh. Walang drinks eh. At yun yung worst part walang drinks. Actually, BYOD, bring your own drinks Kasi sa kanila, walang mechanics. Kukuha ka lang kahit ng... No, annoying na nga ang idea ng pizza day Sige, annoying na. Pero ito mas malala pa eh. May gagawin ka pa para makuha ng slice eh. Parang nagmamakaawa ka pa eh. Can I get a free slice, sir? Teka, imagine ko, paano kung... I have a crumb. Paano I kung have walang... a crumb, paano kung Mr. sa araw... Carlo. Paano kung sa araw na yung walang kumuha ng pizza? Ano yung isipin nila? Tangin na nila. Tama naman talaga. Dapat walang... Itatapon na lang. Magwawala Pizza. sila. Dapat walang kumuha ng pizza. Tangin na yan. Pizza lang, tapos magpapamechanics, ganyan. Mga gago pala sila eh. Tangin na. Yun again, yun, entitlement. Yan yung word for today natin. What are they? Sila ni Mix, feeling nila entitled sila sa loyalty ng mga customer, clients, and Hindi ako mga naniniwala talaga sa idea ng loyalty ngayon. Idea of employees. loyalty in the workplace. Benefits na The idea of loyalty doesn't exist in the workplace now. Ako na nagsasabi. With how workplace operates now, there's no such thing as loyalty. Meron siguro outlier ng mga companies, pero kung nandun ka, please. Diba? Show love to them somewhat. Pero wala na, mahirap na makakatanggalan ngayon eh. Kasi, lalo pag sinasabi nilang we are family here, tapos pwede ka nilang tanggalin at anytime. Cancer na yun. Cancel talaga. Di lang cancel, diba? Call out lang. Hindi cancel, cancer. Cancel. Kala ko ka-cancel eh. Tapos Pero cancer, Go ahead. go. Hindi, wala lang sana ako about sa entitlement ulit eh. Kasi yun nga, si Carlo, yung nanay ni Carlos Yulo, akala niya entitled siya sa pera na ibibigay sa kanya ng kanyang anak. Di ba? Tapos nun, si Mon Confiado, I guess entitled na siya sa legal rights nga, no? Para magkakaroon. Yun yung entitled na tama. Technically. Justified entitlement. Justified naman yung entitlement niya, pero at the same time, pag nanalo siya, pangit naman yung epekto in the future sa mga ibang similar na kaso. Yun nga lang yung problema. So, cautious entitlement. Diba? Justified. More on justified. Justified entitlement with adverse effects. Yun. With mechanics. Mechanics. Pati sleeping sa size mo mechanics, ano ba yan? God damn it talaga. Magpa-pizza party kaya tayo sa DDF pero may mechanics. Ano? Pero may mechanics, kailangan nyo i-share kailangan nyo i-like and share tong video na to. At kailangan itong separate social media accounts ha. To Facebook at Twitter ha. Hindi, gito na lang. Gawa siya ng clips. Gawa kayo clips. Cosmos University, paano yumaman? Gawa na lang ng clips. Pag umabot na 1,000 na likes. Tag nyo Hustlers University. At saka ng DDF. God damn. Yan yung pinaka-weird talaga. Nung nakita ko yung yung pizza day mechanics. Fucking mechanics. Ang weird na ako. Weirdahan lang ako. Like, Pizza nila gago po. Hindi na ako magbibiga kasi parang, alam mo yun sa mga tactics sa Facebook dati na like yung chef, parang gano'n lang yun. empleyado rin. Parang Ouroboros sa lang amin, yung ginagawa nila. ganyan sa amin dati, yung sa dati kong trabaho, yung sa Roblox. Yung sobrang Pero at least yun, isa lang, di ba? Yun nga, ito yung malupit eh. Yung sa kanila, 2 social media account. And then, Hindi lang yun. Hindi lang yung sa ilang social media share eh. They're putting in the pretense na may pizza kang makukuha pag ginawa mo. Hindi siya free pizza eh.
Kasi technically may kailangan gawin eh. Yun yung payment mo. You have to do something in order to get the pizza. Tapos isang slice lang ng pizza. Magkano lang ba isang SNR pizza pa? Magkano lang ba ang SNR pizza ngayon? 100 lang. 100 lang. 100. Hindi, isang buong ganun, 700. That's it. 700, diba? Yung 700 na yan, baka buy one take one na mabibili mo dyan eh. Alam mo, Eh, pizza. oh. Isang slice. Isang buong round. Mga promo, yung promo na ba? For sure, promo na pizza lang yan eh. Tapos nakita ko pa yung slice ng pizza dito sa mga picture na sinend ng Nimbix. Ang liit lang ng pizza. Hindi ko kumpara pag bumili ka sa Party slice. solo slice. Party slice. Kung kumpara pag bumili ka ng per slice sa SNR mismo, na malaki. Mas malaki Ito parang binawasan mo ng, let's say, 25% eh. Hindi, yung remaining na 50% sa CEO. Pampataba niya to. Saka yung marketing head nila ng mga Kasi sila yung nagpapakahirap sa kumpanya eh. Napakahirap. Walang puta. Pero yun nga, yun yung nakakatawa dito sa Nimbix lang. Yung, alam mo yung implosion ng corporate cringe kung tawagin. Ito yung peak example ng corporate cringe eh. Mostly sa Pilipinas is mga Chinese company. Yung mga bawal ng headset. At least yung Chinese company may at least may guys. At least walang mechanics pizza nila. Oo. At least pag October Ito experience ko sa working in a Chinese company. Pag nagpakain sila, magpapakain talaga sila. Yung gusto ko dyan tuwing October, yung di ako sure October Mooncake Festival. Mooncake. Yun talaga pakain. Pag sinabi ng mga Chinese, pakain. Ito hindi eh. Gagawin ka pa. Isang slice lang ng pizza. Eh yung sa amin dati, ito low bar na to. Low partida. Low bar na tong comparison ko. May kanin na, may ulam pa, may drinks pa. Pwede may mo gulay pa. Gusto mo. Oo, pwede mo pang iwi. Kung may extra, pwede mo sabihan si HR. Baka naman, wala namang kukuha niyan. Ako, iwi ko na lang yan. Ako, good shot ka kay HR, pwede mo iwi. Eh, ito, hindi. Once na, kailangan pang i-share sa social media. Kailangan, naka-like and share ka pa eh. Parang, teka lang. Kung nagtatrabaho dito, sa inyo na lang yung pizza na yan. Putang ito, wala ako sa buhay niyo. Ano yun, sa kanila na lang yung pizza, sila lang kumain, okay lang sa akin. Magkano lang ba isang slice ng pizza? Yung makakapili ka, yun nga, alam niyo ba sa SNR, mura lang, 125 lang. Oo, siguro yung idea na, may libre yung pagkain, but then again nga, parang, you're stooping down low para lang sa pizza. Like, Yeah. Muli sana kung free Robux nga ganun. Buti pa sana V-Bucks. Buti ko isang buong tray ng pizza. Ganon. Oo, sige. Yun, okay. Mag-gets ko kasi medyo mahal. Papakulang mo yun kung ganon po. But then again nga, magpapabigay ka lang ng ganon. Bakit ba kailangan mo pa magpa-mechanics? Just give the fucking pizza. Kung yung nakaisip pa yung mismo marketing head, napakabobo naman. Ay, napakabobo talaga. Ay, niwala tayo napakabobo. Like, kung gusto mo magbigay ng pizza, magbigay ka ng pizza. That's it. Yeah, siguro kung pa-contest nila yan sa mga labas ng yung outside company. Mas okay yan. Gets ko yun. Good coupon. Good marketing stunt. Pero mga empleyado mo lang employees, outsider din eh. Oo. Parang, di ba? Kung gusto mong kung ang target nila is to spread the name of Nimbix, magpa-contest na lang sila, di ba? Gamitin nila yung content creation genius nila. May libre ka postiso! That's right. Bakit hindi, di ba? Yun yung good marketing. You get a lifetime supply of venture. Carlos Yulo nga, free colonoscopy na eh. Di ba? Di ba? Ano pag sayang yung sila Nimbix? Sana hindi nila sila naglabas ng WPH video na yan. Dapat naglabas na lang sila ng statement na si Carlos Yulo, meron siyang isang libreng lifetime supply ng mga postiso mula sa Nimbix. Mas maganda pa yung marketing nila noon. Bigay kay Carlos Yulo, Golden Dentures na lang. Golden Dentures, di ba? Titanium, parang kay Kanye West, yung walang ridge. Tapos si Paulo Calo yung maghahawak, di ba? Tapos this is for Carlos Yulo for bringing honor to our country. No? Nakakatawa kasi nga eh. Itong nakakatawa kasi dito sa whole thing na to. Nagsimula lang to dahil hate nila yung work from home. Siguro the best way, kung talagang, siguro may mga tao talaga hindi trip ang work from home. I understand that. Not everyone likes this shit. So it's fine. Siguro magandang atake dyan kung ako yung sa sitwasyon na gagawa ng, let's say, marketing stand for that. It's not to attack the work from home thing. Show lang yung benefits.
Ipakita mo ano ba ang maganda sa on-site. And then preface the idea na not everyone likes to work from home. What are the advantage ganyan o ganyan? Marami pa rin magagalit sa'yo. But then again, you're showing it in a positive light. Yeah. Diba, imbis na i-atakihin mo yung mga nagtatrabaho work from home, it just empower people that works on site. That's it. Very easy. Ano no, bakit kailangan? Kalimutan din nila na yung gagawin na sa work from home, yung mga weapons grade autism. Oo, ganun nga eh. Siguro, yung ego na lang kasi nila yan, yung inis na lang nila yan eh. Nanaig yung inis nila kasi sa business eh. Ngayon nangyari tuloy, nahack na sila tuloy. And bukas nga daw, i-release daw lahat ng data nila kasama ang client list nila. Yari ka po eh. Gago. Ano kayo ngayon? Di ba? Kung magsasorry sila, ganyan yun sa South Park. Nagayain nila si Iliad mag-sorry kasi sa threat. Ano ka mo, ganyan sino? Kung mag-sorry si Nimbix, gayain na lang si Iliad. Is this a threat? Is this a racist is a threat? Gago. Imagine mo kayo yung saragot nila doon sa post ng hack sa kanila. Racist. Is this real? Chat, is this real? Chat, is this real? So si Paulo Calaw mismo yung magsasabi, no? Chat, is this real? Nag-live stream, naka-gamer headset, tapos meron pang ano ba yun, yung gano'n? Yung cut ears. Cut ears. May alam na akong gagawing thumbnail, Gagi. Chat, is this real? Yun yung thumbnail natin. Yun talaga, sayang talaga. Sana nag-positive marketing na lang sila. Yun nga eh, gano'n lang talaga dapat. Wala eh, mas maraming engagement talaga yung rage bait eh. But then, I feel like hindi nila talaga target mga rage bait. Nag-double down na lang sila. Yeah, tapos nag-double down na lang sila na, this is, parang sinasabi nila na pag pinunakan, hindi, sarcastic lang ako eh. Allow ko yung sarcasm. Yung mga ganung banatan sa internet. Balik ko naman tayo kay someone who cannot be named na free speech na sarcasm. Meme lang po yun, sir. Hindi po ang kasuhan. Buti mo ngayon, parang nangyari tuloy, parang katulad kay Iliad at kay Mong Porfiado. Ngayon, si Nimbix kakasuhan na ng taong bayan, di ba? Buong bansa, kinasuhan. Sa buong bansa, kinasuhan na siya. Sinalugi ang kumpanya. Matanong lang. Technically, pwede kaya yun? Kasuhan mo ang buong bansa? Well, technically, sa mga criminal cases kasi, at saka administrative cases, people of the Philippines eh. Versus people of the Philippines. What if baliktad? People of the Philippines versus Nimbix. Parang ganun. Hindi, ano nga siya, parang... I don't know, parang naisip ko lang bigla. Retard. People of the Philippines pwede versus Nimbix. Hindi ko alam kung puso sa Pilipinas yung class action lawsuit, pero yun, pwede yun, di ba? Unjust vexation. Pero nga, class action lawsuit, mga tao ang nag-file ng kaso. Yun nga, tapos yung kaso kay Nimbix kaso kay Paulo Calaw unjust vexation. Parang naisip ko lang baliktad eh. Paulo Calaw, Nimbix versus people of the Philippines. Paano kaya yun? Paano kaya ang trial nun? Live stream? Paano kaya yun? Hindi pwede yun. Siyempre, kailangan nila i-specify yung correspondent. Ang hirap nun. Tapos kasama si Fortune. Sa likod yung nanay ni Yulo. Malupit yung gago kung sakaling magawa nila yun, no? Ang ina, lahat ng tao sa Pilipinas kakasuhan nila, no? Sa iisang lawsuit lang. Isip ko lang paano kayang gano'n, no? Let's say, hypothetical scenario. I-poster ng prosecution niya. Ano kaya magiging sitwasyon niya? Like, paano kaya setup niya? Kasuhan ng 100 million cut ears, tapos sa paligid niya may RGB. Tapos nun ito. Tapos nun, may live chat kung mga testify. Nimbix L. Tapos pwede mag-super chat. Pwede mag-super chat. Nasa kalagitnaan ng ano tawag dito yung sa pag kino-cross-examine, biglang may mag-super chat. Di ba may super chat? Loud ni Granos. Super chat. Mga support! Ganyan din. Carlos Yulo, I love you! Woo! Carlos Yulo, pwede ba makihate? Mga ganun. Pero sinimbix yung topic si Carlos Yulo, pero ano sa super chat eh. Diniisip ko parang gano'n. Saan siya mag-stream? Sa Kick? Sa Rumble. Sa Kick? Sa Rumble. Katabing channel niya si Kibuloy. Or sa Twitch. Ay, hindi. Sa Rumble. Katabing channel niya si Kibuloy.
Habang nagaranting si Kibuloy kasama yung lampayatot na Duterte. So, bali, Doon yung people first to face. So bali may commentators din, may magkakaroon ng reaction Presley! May reaction Kasi like Asmongold. Asmongold, the Philippine situation is crazy. The Philippine situation Voice is crazy. critical yan, ah. You know, here in the Philippines, this guy had He did a poopy, you know. He filed a lawsuit against an entire country and its citizens, and it's crazy. That's crazy. I feel like I'm doing X on the Y and then we're doing the Z. Mga ganun. Ganun klaseng reaction. Not that's good. Tapos 10 minutes lang, syempre, para pasok sa advertising ni YouTube. Ano, bye. Yung tab day yung cut hairs, tas yung title, Nimbic situation is crazy. Ayun! Sige, panalo yun. Gawin natin yan. That's The Nimbic situation is crazy. The Nimbic situation is crazy? Here we go, that's good. What the fuck? Shit! Mother of God. Natawa ako. Naisip ko natatawa na ako eh. What a shit load of fuck! Kasi ba, ano, kulay ng headset, pink. Chat, is this real? Chat, is this real? Yun na lang, mapapa-chat, is this real lang din si Paolo Calaw pag lumabas sa lahat ng data nila. Matatawa ako pa nag-respond din sa atin. Ay, ganun ba? Ay, ganun tayo kasikat eh, no? This is, ano po ha, Mr. Ganda Carlos? siya, amusing din kung mag-respond din siya. Alam mo magre-respond sa atin? Ito. Alam mo magre-respond? Ano? Mag-boxing match na lang kami ni Paolo Calaw. Trila in Manila. Ganun ba? Oo, Trila in BGC. Trila in BGC, goddamn, yan tayo eh. Shit, Ba, bro. ang mananalo sa boxing, i-inherit yung company. Ay, wow. So, sa'yo na yung Nimbics, meron ka na rin lifetime supply of dentures? Na inotok ka. Gagoy kung esports company ang Nimbics pag ako nakakuha niyan. Puta, pangina. So, kaso wala. Yung magagawa lang nila yung LED na dentures. Puta. RGB dentures, no? Pag binuksan mo yung Plus 30 bunganga mo, FPS. pag binuksan mo yung bunganga mo, magla-light up ng LED yung mga ngipin mo. Gagawa ko ng product na dental na dentures na RGB with USB-C, Thunderbolt, powered with AI. Imagine mo pare yung mga RGB dentures na sila pag or kaya isang solid na gold na yellow lang. Tapos powered by Corsair Q. Di ba? Corsair Q. Now you can customize the RGB in your teeth. Labas mo yun. Hindi sa keycaps to, puro mga individual lang ngipin, no? Diba? God damn. Nagawa rin ako isang denture na pwedeng gawing hotkey yung ngipin mo. Diba? Yun, yung wisdom tooth mo, gagawin mo na yung... Nakikron ba yung mga ngipin? Nakikita. Tactile feel. Papalitan mo lang, i-repeat mo lang. Diba? May keyboard switches yung ngipin. May keyboard switches, by God, diba? Yung wisdom tooth mo, diba? Ayun, gagawin mo may switch siya sa likod. Pag ginano mo yung yung... Pag ginano mo... may nakiklik. Ganon. Kung hindi man siya nagana pwede mo siya gawin parang fidget spinner. Gagawin mo ng ngipin. It's either creamy, clicky, or talk. Hoy, pagka may mga mag-iimbento niya na royalties ha, sa amin ang galing yan. Amen. Tapos kung gusto nyo hot switch, pwede nyo tanggalin anytime, papalitan nyo ng switch. Angas nun. Hindi ka nang papabuhat ng ngipin. Cut-swappable yung ngipin. Cut-swappable yung ngipin, di ba? Why not? May ikaw. Kasama yung root. Dude, that is such a fucking Cyberpunk 2077 thing. Goddamn. Cyberpunk swappable teeth. Swappable na teeth, di ba? Gago. Lupit mo. Pwede yun kung gusto mo mag-draft na bilang vampira. Palit lang yun. Papalitan mo customized teeth, di ba? Parang sa mga keycaps. Di ba? May mga keycaps sa Costco. Pwede yung palitan. Yeah. Gusto mo titanium, Malacanang West na isang buong ganun. Pwede mong ilagay. Tapos kung sawa ka na, balik ka na sa golden teeth. Okay, kung gusto mo maging vampira na werewolf, yun. Basta RGB din siya, di ba? Yun, kulay pula, kulay blue, kulay white. Nag-rainbow flash, no?
nag-flash yung ano mo, mukha nga mo, di ba, puta? Sa USB-C, ganun. Pag rainbow ang kulay, mataas ang performance niya. Diba? At swappable na, may hotkeys pa. Pag kinagat mo yung isang certain wisdom tooth mo, biglang may gagawing action sa nilalaro mong game. Di ba? Pwede yung gago, pampataas ang actions per minute sa mga strategy game. Warstar. Hindi mo nagulat may gagawa ng ganun. Gago. In the near future, may gagawa ng ganun. Meron nga sa chess yung chess player, meron nga siyang backlog sa puwet niya. Hindi na magugulat. New running ka nga, naglalagay ng computer sa utak sa lalaro ng Civ 5 eh. So di na magtataka yung mga New York, new running, tapos naka-VR headset pa, tapos hot swappable yung ngipin. May button sa puwet. May keyboard. Na pag nakaka-detect ng enemies, biglang gagalaw-galaw yung magbabibrate. I feel the forces of the force. I feel the forces of the force in my ass. Oh yeah, here we go. Oh, I feel the vibrations. Oh! The enemy is near. And my crack. Oh, they're in my base. So, paano intimidation stunts, mag-iilaw yung LED sa backlog? Hindi gaganon. Ay, gaganon papasok. Oh wait. I sense an enemy, it's near. VR headset ka niya. VR headset. VR chat, bro. God damn. Nakakamiss yung VR chat yan. Natry ko actually mag-VR sa Japan. Ang surreal ng experience pala sa first time VR guy. Ang surreal, parang, seriously? Parang gano'n ako eh. Kasi tinry ko yung laro, yung gano'n, yung side saber. Tinry ko siyang laruin, like, kaya nag-enjoy ako. Parang ayoko nung balis. Gusto kong maglaro. Good, pag-try mo yung saber, parang para pa kaya mga FPS na VR. Ay, tinry ko rin yun. Although, hindi ko masyadong magalaw kasi siyempre may parang nakatali siya para security shit. Pero tinry ko, like, nag-enjoy ako. Parang bodol, parang may gusto kong bilhin. Good. Sa pag na-try mo yung Oculus na, ng mga VR. Na-try ko actually. Lupit. Na-try ko Oculus. Ang ganda. So, mahal. Parang luho lang to eh. Hindi siya work-related, kaya yung bilhin. Baka naman, bigyan nyo kami ng sponsor, DDF, para may pambili na akong headset, ng VR headset. Diba? Para baka pamboso na kami ng mga virtual na babae sa VR, diba? Oy, ikaw lang yun. Why not, diba? Kayo, the future is now, old man. Diba? The future is now. The future is now, old man. The future is now, coming soon. Coming soon. Sayang, wala si Jim. Kung nandito si Jim, nakakatawa to eh. Nakakatawa tong portion na to kung nandito si Jim eh. Napakakulay ng mga sasabihin siguro nun. Yun, sure makakagawa talaga tayo. Baka mamaya lalo na tayo makasuhan, gago. Mahirap na. Ni Nimbix, Nimbix versus Jim K. Buenaventura. Kamusta na ba rin? Di ba public enemy number 2 sa Makati? Di ba palang nangyari doon? Ay, okay na yun. Nasettle na yun sa korte eh. Nagbayad siya ng fine, 1,000 pesos. Mas mahal pa kasi sa pinamasahe niya dito. Para lang sa At sa pag-bakasyon siya dito. Kala ko nga makikita ko siya magbawal sa Ayala. Community service. God damn. Pero technically, criminal na siya. Bawang kayo, di ba? Public enemy number 2. Technically, mas hardcore pa siya sa ating lahat dito. Hindi nyo alam. Siya may record na. Tayo, wala pa. Patas. Diba? Well, that was certainly an episode of the DDF show. After months. Ilang buwan ba tayo hindi nag-gana? Months. Parang April na tayo last eh. O March. Alcohol rin, Yung mga natira sa Discord natin, nagtatanong na, we're episode. We're episode. Ito, episode. Baka mamaya na rin maging last episode kapag kinituan tayo ng mga tao pinag-usapan natin. Mami Yulo, Nimbix, and Iliad versus DDF show. Suntukan na 3. Diba? Akin na yung CEO ng Nimbix. Baka mamaya makasama tayo ni Iliad doon sa kulungan. Gago. Himas Rehas.
Motherfucker. Himas rehas ang puta. Wala yun. Tulad ng paghimas ng rehas himasin ninyo. Sa Panginoon tayo, ano sabihin nyo? Kagayan nyo ba yung sino ba yung linggo? Yung sinabi ng Chinese succulent meal ba yun? Ano daw? Ano? Chinese succulent po? Chinese succulent meal. Yung hinuli. Ay, si Chinese succulent meal na na guy, yun sa pelikula. What is the charge for eating a meal? A charge? Succulent Ano Chinese. yun? Ano yan famous actor siya dahil doon sumikat siya doon sa pelikula. Saan magaling pelikula yun, Nat? Hindi ko alam ngayon taong ko lang din nalaman yan. God damn. Narinig ko na kasi yung dati, hindi ko lang matanda yung pangalan niya Natawa lang kasi ayun, si Charles Doza ba? Check ko dito yung video. Ayun, Charles Doza. Ito. Basta tandaan nyo lang. Best. Basta tandaan nyo lang. Hindi ako laptop. Sabi nung Nimbix laptop class daw tayo. Ako hindi ako laptop class. Gaming PC class ako. Ako hindi ako laptop class. Chinese smartphone class. Sorry. Gago na Elvis pa rin ako sa cellphone na yan. Chinese so nalupit talaga, nalupit niya ni Natay ni Abaro Nagpasama lang sa akin magpa-canvas ng cellphone. So bumili. Flex Tinding flex Power move. Pinower move ako. Sabi, isip ko, guman lang man libre ng chibog ko. I'm sorry, Captain. Si Jed yung isa kong kaibigan pinahawak pa ako ng pambili ng computer tapos pinakain ako pero ayaw pa hawakin ng keyboard Ayaw pa hawakin ng Corsair keyboard niya kasi daw he gets the first keystrokes daw. Ay, wow. So, syempre, draw at the senior yan. Syempre, type lang ganun. Syempre, draw at the senior yan. The right of the Lord, di ba? Parang katulad lang sa medieval times. Kapag naging dalagitan na yung anak mo, may right ang Lord mo. Para makatikim. Teka, iba naman yata sa keyboard yan. Parang iba naman sa keyboard. Pangalawa, mukhang illegal yan Hindi lang illegal Morally bankrupt na yan. Morally bankrupt? Pero may siya hindi yes, sure, mga kasuot talaga tayo. Nako, sabi ko sa'yo, pare. Ganun yun. Unang tikim sa keyboard. Puta, sorry. God damn. Jesus. Uy, tanggalin mo yung Brian, ha? Mahirap yun. Basta ako di ako laptop class, gaming PC class ako. Ako Chinese smartphone class na ako, sorry. 3D printer class yan 3D printer class, goddamn. Si Jim naman, mushroom class. Ay, kano yan? Mushroom class, bro. Goddamn. Yun. Basta ako At artist. tulad ng mga mushrooms, dito sa DDF show, lagi kaming tumutubo at sumusulpot kung saan-saan. Biglaan? Kayo, maghanap na lang Biglaang kayo. may episode? Yeah, that's right. Sa YouTube at Facebook. Sa Twitter din kami. Huwag niyo kalimutan. No? While naglalabas kami ng video, so tingnan nyo na lang. Join kayo sa Discord namin kung nandiyan ko may link. Nandiyan naman siguro. No? Balik natin yung link. Nagkakalat din kami sa Discord. Yun. Yung tingin doon. Maglalabas ako ng very politically incorrect comments. No? Discord natin. So watch out for that. No? Sa manonood natin ngayon, salamat sa pakikikulong kasama ang DDF show with me, Aparo, si Brian, si Papa Nut, and si Jim na hindi natin kasama ngayon sa Mundong Ibabaw pero kasama natin. Kasama natin, in spirit. In spirit. That's right, in spirit. Orime. In spirit. That's right. So, stay woke. Don't do drugs. Well, And si Robin Padilla ay merong sexual privilege sa asawa daw niya. yeah, yun yung sinasabi ko kanina. Kung nasa mag-intercourse ba kailangan mo yung magpaalam? God damn. I mean, it's yan pa, isa pa yan. Yeah, that is so fucked. Excuse Susunod na natin yan. Excuse me. Can I have a sex?
Can I, excuse me lady, can I? No, hindi ganon. Hindi siya ganon, pare. It's more like, excuse me lady, give me the sex. Diba ganon siya? God damn. Sobrang formal, no? Oh, excuse me lady, give me the fornication, di ba? Hindi na siya asking command na. God damn. Pero yeah. At least ano pa yung chivalry? May chivalry. At least I ask. Ay, Ginang, ako po'y nagtatanong kung pwede ba kayo'y makasalaguyo. Makalaguyo. Alam mo kasi yung vulgar na kayo ay makasiping. Yun, di ba? Di ba? Kung gusto mo mas loko, sabihin mo na, tsuktsakan. Alam mo kasi isa yung nagsisimula sa letter K, very vulgar, no? Kasi ba tayo yung mag-tsuktsak. Ano ba yan? Magpalitan ng fluids. Ito naman, parang Arneo. God damn, magpalitan po tayo ng fluids. Very, very cool. Okay, let's go exchange our fluids. Make palit of our fluids. God damn. Can you imagine someone asking for that? Ayun! Salamat po sa manonood ng The BBM Show. You'll be hearing from us, or rather, seeing us next time. Hindi tayo makasuwad. Hindi tayo makasuwad. That's right! Please don't sue us. This is a parody, okay? This is satire. This is satire. May satire. Wala pa rin akong leeg. Welcome to the DDF show.